tamang salita ang hadlang upang mabuo ang pag-uusap, humihin ng sagot mula sa ibang tao. Mhm. Ang mga ito ay sasagutan nyo ng 5 minuto. Okay? Pwede nyo na itong sagutan sa likod na binigay kong papel, no? Bibigyan ko kayo ng 5 minuto para sagutan ito. Babalik ako ulit, okay? Narinig mo ba kasi? Opo. Okay. Okay. Time's up. Sagutan nyo na ba ang ating mga katanungan? Opo, sir. Okay. Sundan nyo yung, ilagay nyo yung sagot. Pagkatapos kong sabihin ng blank, titignan natin kung tama. Una, si Ana ay dating blank sa grupo, subalit siya ay bigla na lang umalis. Ano ang sagot natin sa Kabilang po. kabilang? Tignan nga natin. Si Ana ay dating kabilang sa grupo, subalit siya ay bigla na lang umalis. Tama. Pangalawa, blank ang mga sapatos ni Luis at Liam. Ano ang sagot? Magkapareho po. Tingnan natin, magkapareho ang mga sapatos ni Luis at Liam. Tama. Pangatlo, mas blank na maunlad ang bansang Japan sa Pilipinas. Ano ang sagot? Higit po. Higit. Tingnan natin. Mas higit na maunlad ang bansang Japan sa Pilipinas. Tama. Pang-apat, maaari mo bang basahin at ilagay na ang iyong sagot? Dito po na mas magkapareho. Pwede mong ilakas. Dito totoo na mas magkapareho ang kultura ng Amerika at China
Fatima, ikaw na. Ang bola ng bata ay sinlaki na lingkong lamang No. Pwede mong ulitin? ang bola ng mga bata ay Laki. sinlaki na lamang ng buko. Tama. Napakagaling. Napakahusay. Meron tayong sasagutan ulit na pagtataya. Sasagutan natin ng tama o mali. Maaari mo bang basahin ng panuto? Isulat ang P kung tama at M kung mali ang sinasabi sa pamamagitan. Okay. Ang pagtataya natin ay tama o mali. Bibigyan ko ulit kayo ng 5 minuto para sagutan ito. Okay lang po ba? Okay. Sige, nandito lang ako sa labas ha. Sabihin nyo lang kung meron kayong hindi naiintindihan, no? Okay. Okay, class. Time's up. Tapos na po ba? Okay. Maaari mo bang basahin muna ang mga tanong bago sagutan? Okay. Umpisan mo. Number 1. Ang pagsasalita ay magagamit kung naghahamon ng dalawang magkaibang antas o level ng katangian ng tao, bagay, Pakilakas, pwede mong pakilakasan po ang pinabasa natin para marinig. Ang pagsasalita ay ginagamit kung naghahamon ng dalawang magkaibang antas o level ng katangian ng tao, bagay, idea, at iba pa. Okay, number 2. Pakilakasan lang po para marinig natin. Ang hambingang panglamang ay may higit na katangian ang hinahambing sa bagay na pinaghahambingan. Okay, sa unang katanungan, maaari mo po bang ibahagi ang inyong sagot?
Ano po ang inyong sagot sa number 1? Letter M po. M. Okay, M. Sa number 2, ano po ang sagot natin? Letter T po. Letter T. Okay. Pwede mo na pong ituloy ang pagbabasa. Sa number 3, Ang salitang lalo, gasino. digasino, digaan, Ano? at di totoo ay uri ng Hindi kambukan nga pasaol. pasaol. Okay. Ano po ang sagot natin sa number 3? Letter M po. Letter M. Okay. Number 4, pwede po natin basahin ulit. Ginagamit natin ang pagtatanong kung ang dalawang pinagkakambingan ay may hagkas na laman. Hmm. Ano pong sagot natin? Letter M po. Letter M. Pwede po natin ilakas ang boses po natin, ha? Para mas marinig po, no? Okay po, number 5. Pwede pong basahin nyo na po. Pwede po nating lakasan, okay po? Nagbibigay ng diwa. Yun! Pwede pala. Okay, sige, pakilakasan pa po. Sakto lang po, ha? Baka sigawan mo si teacher. Okay? Okay. Okay, basa na po. Nagbibigay ng diwa na O, dandahan lang. Huwag kang... Sige po, sagot. Basahin na po. nagbibigay ng diwa Diwa na pagkakait, pagtanggi, o pagsaluhan sa sa pangusap pangusap. ang paggamit. Okay, ano pong sagot natin sa number 5? Letter M po. Letter M. Okay, tignan po natin kung tama yung mga sagot. Okay. Mhm. Sagutan po natin ang number 1. Ang pagsasalita ay ginagamit kung naghahambing ng dalawang magkaibang antas o level ng katangian ng tao, bagay, ideya, at iba pa. Ano po ang sagot natin? Letter M po. Tama. Number 2. Ang hambingang palamang ay may higit na katangian ang inihahambing sa bagay na pinaghambingan. Ano po ang sagot natin? Letter T po. Tama. Number 3. Ang salitang lalo, di gasino, di gaano, at di totoo ay uri ng hambingang pasaol. Ano po ang sagot natin? Letter M po. Tama. Number 4. Ginamit natin ang pagtatanong kung ang dalawang pinaghahambing ay may patas na katangian. Ang sagot natin? Letter M po. Tama. So number 5. Nagbibigay ng diwa ng pagkakait, pagtanggi, o pagsalungat sa pangusap ang paghambing. Ano po ang sagot natin? Letter M po. Ayun! Mali ka dun! Ang sagot po dyan, letter T. Tama! Tama, nagbibigay ng diwa ng pagkakait, pagtanggi, o pagsalungat sa pangusap ang paghahambing. Okay po, tatandaan po natin to, no? Tama po siya, no? Okay po? Opo. Okay. Meron tayong takdang aralin. Pumili ng isang tauhan mula sa alinmang epiko sa Pilipinas. Magsaliksik tungkol sa kanyang kasuotan at sikaping makakuha dito. Magkakaroon kayo ng pagtatanghal ng mga kasuotan ng bayani sa epiko. Epic Costume Parade. Maaari din na likha ang material na inyong gagamitin. Tatanghalin ito sa ating susunod na pagkikita. Okay po ba? Opo. Magaling. Naintindihan niyo po ba yung pinag-aralan natin ngayong araw? Opo. Pwede po bang sabihin niyo yung mga natandaan natin? Baka opo lang po tayo ng opo, hindi naman po naiintindihan. Natingin niyo, ano po yung mga natandaan natin? Bago umalis si teacher? Ano po yung mga naalala niyo? Paghahambing magkatulad at paghahambing magkatulad. Tama, paghahambing magkatulad at paghahambing di magkatulad. Tama, magaling. Hanggang sa susunod, no? Bukas may pasok po tayo dahil walang bagyo. Okay? Opo. Papasok po tayo. Opo. Walang absent. Okay. Hanggang sa muli.
Bye, class! Bye, sir. Okay, thank you.